ibang balita, inaatake na raw ng fake news ang ilang House prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa pagpapatuloy ng pre-trial, tila nag-aagawan daw sa testigo ang prosekusyon at defense team ng bise. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hop! Dagdag ko lang. Alam nyo mga kaiksena, dagdag ko lang di ba bagong gupit daw si Sara Duterte. Natatawa ako dito sa mga putang ina mga DDS. Parang yung pagpapagupit ni Sara Duterte, para bang achievement? She meant like how I answer. Yes. She meant like... No? Ang babaw? Nagpagupit lang ng buhok yung putang inang si Sara Duterte? Matapang na daw, handa na ba kayo? Ganon. Para bang, humanda kayo, sabi ni Harry Roque. Si Raulo, bading! Umuwi ka! Nasaan ba yung tubo? Diba? Nung nasa Korea ako, sabi ng mga DDS, ng mga trus, umuwi ka. Umuwi na ako, mga gunggong. Oh, si Harry Roque, pauwi nyo. Sino pa? Si Bukeke, pauwi nyo. Puro kayo tapang sa labas ng bansa, mga hindot. Ito na. Di ba nakakatawa lang? Proud na proud sila, nagpagupit lang si Sara ng buhok. Putang ina nyo. Dagdag ko lang yun. Sige na, game. Ma'am Jerbil, banat! I charge it to fake news. And the people should become very cautious now. In watching from the social media. We should be careful in deciphering what is correct and Tama. what is false. Mama. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Hindi porket suplad ng tignan, yung defense team lawyer ni Sara Duterte, sino ba yun? Yung attorning, kala mo, si Miss Minchin? Di ba? Kala nyo, napaka ano naman nung, ano na yun? Diyos ko, bangat, sira ulo. Yan ang belta ni Lead House Prosecutor Jervin Luistro sa kumakalat online na kinain umano siya ng buhay ng isa sa mga abogado. Yan o. Diyos ko, porkit ganyan ang aurahan, akala nyo naman malupit. Kung malupit yan, noon pa nila sana pinagtanggol si Sara. Diba? Noon pa sana nila sinagot at bumuelta sila, mga putang ina nila. Diba? Oh. Ni Vice President Sara Duterte noong unang araw ng pre-trial conference ng impeachment. Para naman si Betty Lapea. Subscribe na agad sa channel. Feeling. Giit ni Luistro, inaasahan na niya ang mga ganitong klase ng social media. Sino nyo? Ano yung mga dala-dala nyo? Nakalagay pa sa maleta, mga feeling mga akala mo, mga tatagos, di naman tatagos. Diba? Oh. Operations, maging si Senate Secretary Renato Bantog Jr. itinanggi ang kumakalat na chismis. Oh. If lawyers gather together in a room, you can expect that, no? It would be unusual if there will be no exchanges between lawyers. So nothing unusual, nothing extraordinary. It's something that you expect whenever lawyers discuss. Sinubukan naman ng News 5 na kunan ng pahayag ang Lead Defense Counsel ni VP Sara pero wala pa siyang pahayag. Oh, kita mo? Boom! Yan ba yung mga mangangain ng buo? Mga sagot, takot sumagot para si Sara Duterte. No comment. Tangina nyo. Di ba? Boom! Kakaloka. Kala mo naman. Diyos ko. Pag tinanong, ano pong masasabi nyo? No comment. Pag tinanong, wala pang pahayag ang kampo ni Sara Duterte. Subscribe na agad. Hindi nung kala mo talaga may tira. Kasi kung dati pang may tira itong mga putang inan tong mga abogado ni Sara Duterte, hindi nyo na paaabutin pa ng impeachment trial yan. Tama ba ako? Sumagot ka. Diba? Oh. Direk, did you know na yung mga witness ng prosecutor ang gagawing witness ng defense? Oo nga po. Kaya nga po mga anong klaseng depensa yan? 'Di ba?
Isipin niyo yung mga kababayan ko tume-technique, gumagawa ng parang para mahilot at sa kanila tumestigo yung mga testigo ng prosecution. Akala ko ba ready na kayo? Ready? Saka nang kakita ng ready, tapos ganyan ang galawan. Putang ina nyo. Oh. Pero nauna na rin sinabi ni Attorney Michael Poa noong isang linggo na normal lang ang nangyayaring diskusyon. Oh. Yan yung nangangain ng buo. Pwede pa ako maniwala kung masamang tumingin si Michael Poa. Oo. Pero na, subscribe na agad sa channel na laging may Oo. Sa tingin niya, pwede ka talagang matakot. Masama tumingin eh. Hindi naman tense, that's usual. That's usual in pre-trial, even in the RTC, ganyan yan. No? So, wala naman. It's really nothing out of the ordinary. Ngayong ikalawang araw ng pre-trial, napag-usapan ang pagkakasunod ng articles of impeachment at mga ipipresentang ebidensya. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Congressman Zia Alonso, Di ba nga ho, sinabi nga ho ni Kong Jerbil at ni Adjong noong nakaraan pa, yung pinagyayabang na fake news na mga DD-shit na kinain daw ng buo si Congresswoman Jerbil Luistro, wala nga po silang sinagot. Di ba? Wala man lang silang kahit anong sagot, tunog lata nga lang daw po. At ang kanilang mga naging pahayag lang, kaparehas lang last year. Teknikalan. Tapos handa, putang ina nyo ulit. Kayong defense team ni Sara Duterte, tang inumin nyo. Oh. Adyong, una nilang ilalatag ang aligasyon ng umano'y assassination plot o yung pagtatangka ni VP Sara. Diyan pa lang hindi na nga sila makakapalag mga kababayan ko eh. Kasi video nang galing sa bunganga ni Sara Duterte ang pasmado na may singaw. Oh. Paano nyo i-debunk to? 'Di ba? Yun nga lang nagbiro na teacher kay Digong. Hinuli, kinulong. Eto, putang ina nyo mga DDS, lantaran. Minura, nagbanta, papapatay at alin. No joke, no joke, no joke. Tang ina mo. subscribe na agad. Kahit sino hindi nyo madidebunk yan. Mahirap i-debunk yung ganitong klaseng ebidensya. 'Di ba? Parang si Marcoleta. Hindi niya may tatanggi. Hindi niya pwedeng lusutan yon dahil nanggaling sa bunganga niya ang pag-amin. 'Di ba? Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo. Kukulaming ko kayo dyan. Sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang video ng bise noong 2024. Kaya ayon kay Congressman Adyong, ito ang pinakamadaling ipresentang ebidensya at pinakamadaling patunayan dahil kumbaga, the video speaks for itself daw. Sunod namang lalataga ng ebidensya ng prosekusyon ang alegasyon ng umano'y maling paggastos ng confidential funds at umano'y panunuhol sa DepEd officials. At pinakahuli ay ang article ng umano'y di maipaliwanag na yaman at di pagdedeklara ni VP Sara ng mga ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Samantala, ang bagong talagang legal spokesperson ng prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. kinuwestiyon ang pagtalakay agad ng defense team tungkol sa 2/3 na botohan ng senator judges. Kailangan kasing makalabing-6 na boto para makonvict si VP Sara. Bagay na pinalagan agad ng prosekusyon dahil hindi naman daw ito mapagdidesisyonan ng clerk of court. It would not be proper for us to talk about it at this point. But what I can say, is that the intention of the prosecution is to make sure that we'll be able to establish a compelling case backed by overwhelming evidence. Isa pang kinuwestiyon ng bagong spokesperson ang pangungopia umano ng witnesses ng defense team. Aabot daw sa 50. Hoy, kayong mga defense team ni Sara Duterte, putang ina nyo lahat. Anong klaseng yan? Anong klaseng galawan nyo? Ha? Copycat? Boom! Ang inang mga utak yan. Abogado ba talaga kayo? Ba't kayo nangungopia? Sa bagay, yung kanilang amo, yung kanilang vice president, nangungopia nga lagi madalas sa cellphone. 'Di ba?
magandang araw sa inyong lahat. Gusto ko sasabihin na itong ating pinagdiriwang ngayong araw ay nais kong ipagdiriwang ngayong araw. Di ba? Kung ako yung buhusan ko ng tubig yun si Sara eh. Di ba? You're nothing but a second grade palamig. Di ba? Oo. Isa ang common witnesses ng magkabilang panig. Oh. The guidelines specifically direct both parties to provide a summary of their intended witnesses. Because with that, that's how they'll understand if the intended testimony is relevant or not, if there will just be a duplicate of statement of another witness. Ito pa, dagdag ko pa, sa napanood kong balita kahapon, tungkol din dito, yung, sabihin na natin kahit matagal, ang gusto ng House Prosecutor na panel, na mga 60 days ganyan, ang mangyaring pag parang trial, ganyan, paglilitis na mangyari. Bakit? Direk, ang haba naman Kasi nga po, napakaraming testigo, napakaraming ebidensya. So para po mailatag nila ng walang lusot si Sara Duterte, ganon nila hinihingi yung timeline. Pero itong putang inang mga defense team ni Sara Duterte na nagbibida-bida na akala mo lulupit, akala mo na talagang may tira, ang gusto nila 30 days lang. Hindi mga kaiksena, kahit sabihing matagal sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit sabihin yung matagal, basta sigurado kapag nagkaso, kulong. 'Di ba? Sa mga binibitawan niyang mga interview. Saan kasi kayo makakakita? 90 yata yung witnesses ng basta maraming witnesses yung prosecutor panel. Ano po? So hindi mo kayang ipresenta kagad at ilatag one by one yan ng ganong kaiksing panahon. So isipin mo ngayon, yung kabilang kampo ng defense, ang gusto 30 lang. Tapos gusto nila di sabihin na yung witness ng prosecutor, witness din nila at handang-handa sila. Paano mo nga mailalatag ng ganun-ganun yun kung ikaw ay kulang sa panahon? Nagigets nyo ba mga kaiksena? Para kang nagbuo ng bahay. Diba? Ang paggawa ng isang bahay, kunyari, hindi dapat minamadali yan. Pag minadali mo yan, may sagibayan. Yeah, so, kailangan sundin mo yung proseso, di ba? O pagkukulay ng motor o ng sasakyan, pag nagre-repaint ka, kailangan ng process yan. Hindi basta pag bumili ka ng pintura, pinahiran mo kaagad, tapos na. Hindi ganun. Di ba? Pero ang defense hindi raw maintindihan ang issue ng prosekusyon sa common witnesses. Pero handa raw silang sumagot kung hihingan sila ng komento ng Senate impeachment court tungkol. Ano daw? Handang sumagot pag hihinga ng komento? Kasasabi nga lang kanina doon sa isang issue wala pang pahayag ang defense team ni Sara Duterte. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may... Ewan ko dito sa mga putang inan to, no? Manang-mana sa amo nila, topak. dito. Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief, no? So I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation. If they do, and if we are asked to comment, we will comment. Will comment daw. Comment nyo, abuti ng bagong taon. Ang ina nyo. Sa usapin naman kung gaano tatagal ang impeachment trial ni VP Sara, Ito na yun, kakasundo si Congresswoman Luistro at Attorney Powa na hindi sasapat ang 3 buwan para sa impeachment trial ni VP Sara. If I will consider the number of witnesses and exhibits of both parties, mukhang hindi kakayanin ng hanggang September lang. But nevertheless, the number of trial dates for the prosecution and the defense
is subject to the discretion of the impeachment court. Talagang we're trying to speed things up. Powa, ito literal, putang ina mo. You're trying to speed things up. Tignan nyo kung gaano ka gunggong talaga to. Kung gaano talaga ipokrito tong hindot na to. Gusto nyo nang minamadali o gusto nyo pabilisin? Pero pagdating sa pagsagot, inaantala nyo nga di ba? Sa mga naging pag-iimbestiga o pagdinig sa Kamara, sa Senado, hindi nga kayo nagpapakita. Hindi nga kayo sumasagot. Kung sumagot man kayo, aabuti ng ilang buwan. Boom! Sasabihin nyo, you're trying to speed things up. Mga ulol! Subscribe na agad sa Diba, tama ba ako? Tama ba ako? Tama ba ako ulit? Diba parang lang, parang tanga lang, parang kayo pa magsasabi ng gusto yung madaliin, wala nga kayong amor-amor o wala kahit konti lang na talagang gusto nyong gawing mabilis yung proseso. Tagal nyo nga paharapin yun, tagal nyo nga sumulpot, tagal nyo sumagot, tas may TRO pa. Diba? Kung ano-ano pa yung mga hinahaing impaktong mga technical ito, mga hindot na to, ewan ko sa inyo. We're trying to expedite everything. Wala namang gustong tumagal ito. But again, hindi rin pwedeng madaliin. Siyempre, it's all part of due process. Hanggang June 25 ang nakatakdang araw para sa pre-trial Hailin Sudo, may utang pa pala ako sa'yo, no? Kaya minamalat kasi ako. conference. July 6 naman, inaasaang mag-umpisang gumulong ang mismong paglilitis kay VP Sara. Ang taray naman ng noseline ni Ang taray ng noseline ng reporter. Di ako siya masyado marunong maglagay ng noseline. Gayahin ko nga yun sa Bengador. Kung saan Senado ang tatayong impeachment court. Nagbabalita mula sa frontline, Morgan Enriquez. News 5. Naku, pinatay ang kabit. Mamaya na yan. So, maliwanag mga ka-eksena, di ba? Kayo, eto tanong ko lang. Saan kayo uma-agree? Sa defense team ni Sara o sa prosecutor house panel o house panel prosecutor? Kung ano man doon. Di ba? Yung gusto daw nilang madaliin. Samantalang sila Kong Luistro, gusto nila mailatag ng maayos lahat. Ebidensya, testigo, at para malinaw ang lahat. Itong kampo ni Sara Duterte, kitang-kita mo talaga eh. Hi Chris, happy Father's Day daw. Thank you. 'Di ba? Saan kayo? Anong gusto nyo? 'Di ba mas okay 'yon na sabihin man natin matagal, mabagal, pero nakikita natin yung progress nung nangyayaring investigasyon o kaso, at pagdating na nga ng sampa ng kaso, walang kawala, shoot sa banga. Kasi pag minadali mo yan at pagka may nakita sa yung kulang o maling proseso, mababalikan ka at maaring makalusot pa yung may sala. Diba? Kakaloka itong putang inan tong defense team ni Sara. Halika na, puntahan na natin yung sunod. Type action, yung hindi pa naglalike dyan. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy.